Hi guys! Welcome back to another video. It's me again, all the way from Taipei, Taiwan. Kakaalis lang namin ng hotel. And actually, nag-check out din kami, no? Kasi mamaya, lilipat kami ng ibang room. Today naman, ang agenda namin, pupunta kami ng Wulay. Ang alam namin ay maulan-ulan doon ng koonte, no? Pero ipupush na namin siya, no? Kasi sayang naman. So, yun ang aming adventure for today. Doon na kami magkikita-kita nila ate. Kasi dito, from where we are staying, meron ng bus malapit dito that we can ride. So, we are riding the 849 bus. So, yun yung dadaan sa Wulay. Kaya sila ate, hindi naman kami super magkalayo, pero mas convenient kasi kung magbabas na kami diretso from here. Kasi kung imi-meet pa namin sila, magdadalawang transfer pa kami ng train. You're not checking, Gabo. Look at the map. Doon dapat, Gab. Baliktad. Si Gab kasi yung pinag-Google Maps ko para malibang siya. Magaling kasi yan si Gab sa mga map, ganyan. Isa sa mga hilig niya kasi sa bahay nga, mag-ano yan, mag-Google Earth yan. From sa bahay namin, going to Baguio. As in yung mano-mano, yung babagtasin niya yung each road. Dumating na yung bus kanina. So, ang next is every 15 minutes yung bus dito. So, yung nasakyan natin, guys. 849. Yun lang, guys, yung dapat yung i-take note talaga, no? Kapag may sinuggest si Google, real time yon. So, kapag nag-suggest siya ng isang route, lalo na sa mga bus, kapag na-miss nyo yun, may possibility na magantay pa kayo ng medyo matagal-tagal before the next bus. Nakasakay na kami ngayon dito sa bus. Iba yung seating arrangement ng bus nito. Hindi tulad ng mga typical na bus dito. Ang fare dito kung saan kami nanggaling ay 45 NTD, kaya nagpa-load na din kami ng cards namin kasi baka mamaya kulang pala. Tagal tong biyahe na to, guys, mga almost an hour. Nakapin sa amin is yung Wulay Tourism Bridge. Ayan, so doon kami bababa, mag-picture-picture lang kami. Bumabala kami sa Tourism Bridge para mag-picture dito kasi maganda, madaming flags dito. So now, we are walking towards lang sa Suspension Bridge. Tapos maglalakad kami to the Wulay Old Street. So, fail guys, kasi sarado pala yung Suspension Bridge. Kasi ang plano ko, tatawid lang kami from there, going to the other side ulit para makarating kami sa Wulay Old Street. So, babalik kami ng Tourism Bridge, tapos maglalakad na naman kami dito sa gilid. Walang sidewalk guys. So, katabi mo yung mga dumadaan ng mga sasakyan, motor, bus, truck. Ayan guys, yung nilalakaran namin ngayon. Guys, yung parang napili namin na kainan. Para kasi may pork chop, so sure to na pwede kay Gab. Ganito guys yung kanilang menu. So mahirap na naman. Bumaba na lang ako. Tinuro ko yung pictures. Tinuro ko yung bowl ng kanin nung isang ate na kumakain sa baba. Tapos tinuro ko din yung mga pork chop sa labas. Try natin to. Parang nasa bamboo. Sabi niya parang siyang sticky rice. Tapos parang may ginkgo oh. May mga nagpa-free taste kasi dito. Kanina may nagbigay ng ginkgo. Sticky rice nga siya. Actually, lasang suman. No, lasang suman. So naman, meron silang chicken rice. Mas gusto ko to. Salty. Parang sarap. Ano ba to? Laman loob. Hindi siya lamang loob. Bamboo, ano ba? Parang bamboo. Interesting. Ang total bill namin guys doon sa kinainan namin ay
510. And dito na rin sila ate. May nasiraan na bus. So, ang dami daw tao sa terminal. Baka hindi sila makaupo. So, ang ginawa nila is nag-Uber na lang sila. And yung Uber nila is mga around 1,500 pesos daw. Magde-dessert muna kami. So, meron dito yung mga mochi. Yes. This one? Bumili kami dito, 120 for 12 pieces. Aba? Dito na kami ngayon sa Wulay Log Cart. Hanggang ano lang pala siya, ang operating hours niya ay 9 to 5 p.m. Mga ano na ngayon, 3. Ito rin kasi yung sasakyan namin pabalik. Dahil kung saan lang din kami bumaba, doon din kami banda sa may Wulay Old Street. Sasakay ng bus, pabalik ng Taipei. So may mga stairs lang din dito guys. So, ito mga aming mga senior. So, bibili muna tayo ng tickets dito. Ayan, ino-honor dito guys yung mga senior card. A certain age may special fare. Pero yung regular fare ay 50 NTD. Pila kayo, pila. Dito. Mama. Di ka dyan. Pina-fall in line kami according to the fare para hindi din malito si ate. Pinaka-last station naman is dito na malapit sa cable car. So, you can go up na andoon yung parang lake on top of the mountain. Dati, guys, may picture na dati, ganito na yung parang train doon. From the station pa lang, kitang-kita nyo na then yung falls dito. Mag-back out si mama. Yun talaga? Ma! Ito! Eskuday! Ano kaya yun? Ano to? Bakit may arrow? No, there. There. Ha? Ah, pagilid! Okay. Nagpanik kasi kayo. Tingnan mo naman yung aakyatin namin. If ever. Where does that lead? I don't know. Let's go, let's go! Why is it? Go, mama! Cheer for mama! Cheer for mama! This is the cable car. Andito na kami ngayon. Well, andito na ako ngayon, no? Sila ate. Hindi na sila umakyat. Kasi meron ka pang akyatan dito na madaming stairs again. And makikita mo doon yung lake. On a sunny day, pwede kayong parang mag-kayak or mag-row ng boat doon kasi not exactly kayak yun eh. For a fee, doon sa lake. Ang konti ng tao ngayon dito, siguro nga kasi dahil maulan. Pero sa totoo lang, guys, nakuha pa nga namin ng 230 yung ticket dito. Pero parang, hindi siya ganun ka-worth it. Mahal nun, guys, eh, no? So, I think this alone, you can skip it. Ayun, guys, so yan yung akyatin nyo. Oh my God, guys. Ito pa. Hindi ko alam gano'n pa ito kataas. Oh my God. Sana hanggang dito na lang. Oh my God. God, guys. Kumulot na yung buhok ko dito. Siguro mga 100 to 150, 200 steps pataas. Mataas talaga yung i-hike mo to go up there. And I think super lawak pa niya kasi after nung lake, meron pang stairs pataas. So, pabalik na ako kay ate kasi we have to get back na to the log cart ng 5 p.m. by 5 p.m. kasi yun yung last trip. Ganda ng color ng lake. Talagang parang, ano yung blue-green? Parang ganun yung color niya. So, mas magpapop yung color nun if maaraw.
Nakaabot kami sa last trip ng log cart. Talagang on the dot sila by the time na 5 p.m. na. Hindi na sila nagbebenta ng ticket. And basically, no, kung ano yung ginawa niyong mode of transportation, like going up there, like for example, if you rode a cable car, the log cart, yun lang din yung sasakyan nyo. Walang mga parang public transport dito, like bus. Wala akong nakikita. Though, may mga taxi na dumadaan and dumaabot din dito yung Uber. Babalik din tayo dun sa bus stop kasi dun tayo sasakay ng 849 na bus pabalik ng Taipei. Basically, no, tapos na kami dito sa Wulay. Pabalik na rin kami. Pupunta na kami ng bus stop. A little outside lang ng Wulay Old Street yung bus stop. So doon guys, yung sa may Family Mart, dyan yung papasok sa Wulay Old Street. And then yung bus stop naman ay nandun lang. Banda. Ayan guys, yung suspension bridge. Nagkaroon ng ilaw, pero not passable pa rin siya. And this is the bus stop. Same lang naman ng bus number yung sasakyan ninyo from here. Doon sa sinakyan nyo din, papunta dito. So, 849 bus. Doon lang din kami bababa sa binabaan namin. Malapit lang din sa Taipei Main Station. And sila ate, sa Xinjiang train station naman sila bababa. So, ito yung bus na sasakyan namin. Nakabalik na kami dito sa hotel. Nakapag-check-in na din kami ulit, no? Kasi nga, nung nagbubook kami, pinaplano talaga namin na flight is January 2, uwi na kami. Pero, ayun, sasabayan na lang din namin sila ate kasi napauwi nila ng January 3. Pero technically, uwi talaga kami ng January 4 ng madaling araw. Pero check out na kami ng January 3. So, nandito lang kami sa new room namin ng one night lang. Actually, binigyan ako ng option kung gusto magstay na lang kami dun sa room namin or lilipat kami. Tinanong ko kung mas malaki ba yung lilipatan namin na room. Oo daw. And mas mahal daw. Lipat na lang kami kasi sayang naman na mas mahal tong room na to kahit na one night na lang. So ito, bibigyan ko lang kayo ng tour for this room. So ito ang Deluxe Family Suite. Siya, pagpasok mo. Ito lang no, may ano na, may sabitan ka ng clothes dito. And ito siya. Ayan siya kalawak. So, dalawang double bed. Sobrang luwag niya. Queen ba to? Double? Pero, so, queen. Dalawang queen bed. Meron kang mas malaking nook dito. Kasi nga, good for 4 people tong room na to. So, meron tayong 4 dyan na water bottles. And then, ref. Pang-init ng tubig. Safety deposit box. And ito guys, pitchel to. Kasi may pang-refill sila ng water sa baba. Ito yung malawak na space, no? Yan, parang living space. Hindi yan sila. Pagod. Ayan. So, same lang. Same lang ng laki. Then sa previous room. And then, provided rin naman yung kanilang body wash and shampoo. So, yun lang guys. So, yung difference lang, wala na silang toiletries dito. Kasi nga, starting ngayong taon na to, hindi na sila magbibigay ng mga disposable na mga amenities. Pero nandyan pa rin naman, no, yung mga towels, nandyan yung blower, may tissue na provided, and then, bath towels naman. And also, may bidet dito na super nice. So, yun lang. Make sure lang din na kapag mag-hotel kayo dito, bring your own toiletries. And hindi na sila nag-provide ng slippers. Buti na lang sinave namin yung slippers na binigay nung nakaraan. Ngayon, magpapahinga lang muna kami dito. Bukas na yung last full day namin. So, ngayon, magna-night market kami. And magkapahinga lang kami ng onte dito dahil pagod din. So yeah, we'll see you again in a bit. I am all alone. So, kasi yung pakiramdam ni Gab. So, ayun, syempre, Mama had to stay as well. Nandito na ako sa Rahe.
night market. And nandito na sila ate. Actually, nakabili na sila ng pork buns na viral. Pagkapasok mo lang ng night market, nandito na agad yung pila ng pork buns. So, 65 NTD siya. Kahit na mahaba yung pila niya, mabilis naman gumalaw yung line. Napabili ako ng cup kasi nga medyo lumalakas-lakas yung ambon. Eh ayoko naman magbit-bit ng payong. Nakita na kami pala ni ate, no? So ito na yung pork buns. Naalala ko may kinakain ako dati, no? Kasi dati nagpunta na din ako dito eh. May kinain ako na ang init-init, tapos hirap na hirap ako kainin. So I'm not sure kung ito ba yun. Pinipilahan siya. I mean, it's okay, very much comparable no sa mga toasted siopaw na nakakain doon sa Binondo. Medyo mas peppery lang yung lasa niya. Mas strong yung pepper flavor niya. And madami siyang laman. Ayan loob niya. So medyo lumamig na siya ng slight, pero nung kinakain ko, ano pa naman siya, may onting init pa. So just right, kasi sobrang init kapag una mo siyang binili. So naghahanap lang ako dito ng mga iba pang pwede pang makainan. Pinipilahan kong mushroom food stall na to. Meron din ito sa Ningxia. Ayan yung mga sauce nila. And ayan yung sizes. Nag-medium na ako guys kasi sayang yung pinila ko. Ang haba eh. Guys, ito yung medium. Grabe, parang feeling ko isang oras ako nagantay dito. Let's try. Pero grabe guys ha, freshly made siya. Hindi tulad nung iba dito na luto na siya, tapos ilalagay na lang sa container, isa-serve sa'yo. Ang fairness. Masarap siya. Sulit naman yung pinila ko. Pero ang problema ko, sarado na yung mga dito, ibang stall. Ganun katagal yung pinila ko, grabe. 2. And then, is this to here in... Yeah. Oh, okay. And how many inside? 这个做比较 big 的 tail piece tail。 Naabutan ko na open to guys. Buti na lang. Ayan, 6 for 500 NTD and 1 for 100. Tong mga na to. Ito dito kumuha. So may mga mochi, may pineapple cake, nougat. Nakahanap pa ako ng pwede ko mabilan ng food kala mama. Isa tong restaurant dito, no? As in, nandito siya sa mga side na ganito. Umorder lang ako ng rice, parang pork rice and noodles na takeaway. Yung noodles actually talaga yung request ni mama. Siguro after nito, babalik na ako. Hindi ko nga alam kung may maabutan ako na train, pero yeah, let's see. Hindi na rin ako masyado talaga nakakain dito kasi nga kumain talaga ng oras yung pila doon sa mushroom. Good thing about this naman is nakabili na ako ng mga mochi, ganyan mga pasalubong. Mag-Uber na lang ako kasi natatagalan ako kung magte-train pa ako. Though, kaya pa umabot pero medyo matagal. Available naman ng Uber dito, no? Mga around 300 NTD yung fare. Dito ako sa temple, nagpa-pick up. As in, meron pa yung picture kung saan ako dapat mag-antay. Here it is. Hi guys! Panibagong araw na naman dito sa Taiwan. Sadly, ito ang last full day namin. As much as possible, we still want to explore the city kasi nga mga naudlot yung mga plano namin the past few days. I-meet na muna namin sila ate for lunch. So that will be the last thing that we will be doing here together. Yung luggage pala namin, iniwan na namin doon sa hotel so we can just get it later before we head to the airport.
natin yung mga balance. 请投入纸钞或硬币，不再投 Remaining 入 balance, 30 na 请 lang 按 pala 下 ako. 一步。将票卡放进。请投入纸钞或硬币。 Ito yung magandang picture spot din ng Taipei 101. So, kitang-kita nyo sa likod ko. And maganda kasi may parang stair siya. Christmas, New Year season, kaya madaming decorations dito. So, gagawin nyo lang guys, baba lang kayo sa Taipei City Hall. Tapos punta kayo ng exit number 2. Magta-turn left lang kayo. Tapos kita-kita nyo na yung stairs. So, that just leads to that view na. Kami ngayon kumain doon sa Siamore. It's a Thai restaurant. Magpipicture-picture lang kami dito, no, outside. And sila ate, in a bit, kailangan na rin nila pumunta ng airport kasi 8 p.m. yung kanilang flight. Magkakatabi mga mall dito. Bella Vita, ito. Medyo social. Well, hindi medyo social siya na mall. And you also have Mitsukoshi and Breeze. Sa Breeze kami kumain. Ang lamig today, but you know, checking the weather, it's only 16 degrees. Pero kasi ang hangin niya, parang feels like 13 degrees siguro. Ano? Tong clingy boy dito. Go! Faster! 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 Hala, tatlo na nagsiksikan dyan. Grabe no. Apat. Oh, go Vika! Ay! Alam mo naman, di ba? Baka bukas magkita kayo. Magkikita naman tayo. Bye, kuya. Ingat. Bye-bye. Oh, bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye. Ano flight niya, Sam? Bye-bye. Bye-bye. Okay, come on na. Let's stay na lang here. Come on. Yay! Bye-bye. Bye, guys. No! Napabili pa ako dito sa Lululemon. So I got the white parang body bag. I'm done na sa Lululemon pero kasi nagpa-process ako ng tax refund sa kanila. I-print pa nila yung document so I have to come back there in a bit. Ito guys yung binili ko sa Lululemon. And ang na-charge sa akin guys, bayad ako through GCash card lang. Ang na-charge sa akin ay 4,028 pesos. Tumawid muna kami dito no, sa Mitsukoshi. Meron magandang cute shop dito na if you're a fan of Studio Ghibli, it's a must visit for you. Ang maganda dito guys sa Mitsukoshi, you can buy actually from different shops and yung accumulated na amount, if lumagpas kayo or umabot kayo sa 2,000 NTD, you can claim a tax refund altogether doon sa purchase ninyo. So pwede nyo pagsama-samahin yun. So ngayon naman, ang next na naming agenda is Chiang Kai-shek. Pabalikan namin yun para naman makapag-picture kami na maliwanag pa.
nandito na kami ngayon sa Sogo Department Store. Grabe guys yung yung pagiging organized and yung security dito kapag rush hour. As in, may mga police na nagbabantay, may mga marshals na nag-guide sa mga tao. As in, nakasurround yung security personnel. So, may mga walkie-talkie sila para makapag-coordinate sila. Parang, so far, yun yung pinaka-organized na rush hour na nakita ko. Pilipinas when, di ba? Dito na lang kami, malapit sa hotel kumain. Or kakain, kasi kakadating lang naman ng pagkain. So, after siguro nito, pupunta na lang na din kami sa airport. So, yeah, magta-try namin na mag-express train. Ayan, ito, Taiwanese chicken yung binili namin. Binigay na ni Gab yung mga gulay niya sa akin. Maaga guys, magsarado yung mga dito. Mostly ng mga kainan dito. Lalo na yung mga nandyan sa mga streets lang. Aga nila magsara. Ito hanggang 8:30 lang sila. Tsaka pansin ko sa mga ganito. Pag mga chicken rice, mga chicken na dishes nila. Serve cold yung chicken. Pero yung kanin, mainit. Nagiwalay muna kami saglit. Sila mama ay pupunta naman ng 7-Eleven while ako ay maghuhuling hirit sa milk tea. Ang pinakamalapit kasi na milk tea place dito sa amin ay 50 Land. And ayun, sasaglit nandun kami mamaya sa 2nd Street kasi malapit din dito yun sa amin eh. We'll get to see, para siyang yung 2nd Street parang magandang ukay-ukay. Yun yung naririnig ko, no? Ito din guys, yung isa pang Hotel Relax. Hotel Relax 5 naman to. Yung sa amin ay 3. Malas ata talaga ako guys. So, wala na yung boba nila. So, all out na daw sila. So, nagtanong na lang ako kung anong marerecommend nila. And ang sinuggest niya is yung pudding milk tea. So, I only got the medium. Isa sa realizations ko after drinking so much milk tea dito, no? Hindi matamis ang kanilang mga milk tea. I mean, may tamis naman siya, pero iba yung tamis ng milk tea sa Pilipinas. Huwag kayo masyadong mag-expect na parang matamis ang milk tea dito, ganyan. White to 4,400 NTD. Kasi ito meron silang mga selling certificate. YSL naman to. Heels. $18 to. Nakakaloka guys, yung aking Cebu Pack ay naka-Chinese. So, wala ako maintindihan. So, nag-download pa kami ng Google Translate kay Mama para makapag-add kami ng baggage. So, apparently, out of service yung elevator dito. So, kailangan kong iakyat isa-isa lahat ng maleta. So, nandito na kami mismo sa daan na papunta doon sa airport, MRT. Siguro may na-miss na kami na daan na merong elevator. But yeah, actually yung ang layong lakad sa street ang sinasuggest ni Google sa amin. Guys, ang ticket dito sa express train ay 160 NTD. Tapos bibigyan kayo ng ganitong parang purple na coin dito. Mama, sige, ikaw na. Okay. Oh, go! Dalawa kasi yung train dito. Isang commuter, which is dito ang side. And yung express train, dito ang side naman. So, yan. Dito kami sa express platform. Itong train na nandito is yung 10:45 and there is one last train ng
11 p.m. And medyo puno na siya. Ayaw naman naming nakatayo, no? So, yung next train na yung antayin namin. This will be a total of 3 stops for us kasi sa Terminal 1 kami bababa. Ang kakaibahan lang ng express train versus the commuter train is ang commuter train ay magsistop sa lahat ng train stations. So it will take you more than an hour to get to the airport if you will take the commuter train. Pero kapag naka-express train kayo, 40 minutes lang ang biyahe nyo. While the express train kasi 3 stops lang or 4 stops. Ang last station kasi ay yung Terminal 2. So, ganito kalawak naman yung legroom dito. So, pwede mong ilagay yung maleta mo dito sa harap ninyo. Pero yung sa amin, dito siya nakalagay. So, yan. Yan yung block na yan. Isa yan sa maleta namin. Madami namang levels yan. 3 levels. Pwede nyo gamitin yung easy card nyo sa pangbayad doon dito sa express train. It's just that inubos na namin halos yung laman ng mga easy card namin. Kaya nagbayad na lang ako ng cash. Kung bibili kayo ng ticket, no, cash lang. Hindi sila tumatanggap ng card doon. So, even if doon ka sa ticketing booth bibili, hindi sila tumatanggap ng card, cash lang. Nandito na kami guys sa Terminal 1. Tinitingnan ko lang kung nasaan ang pila namin para makapila na sila mama. Tapos ako, magta-tax refund muna ako kasi sayang naman. Dapat magawa nyo na yung tax refund bago pa kayo pumunta ng immigration kasi nandito siya sa labas. Sa Cebu Pacific, 3 lang yung bukas na nagbabag drop sa kanila. And dito, kailangan mo muna mag-self-check-in. And you also need to print the boarding pass. Kasi nung nag-check-in ako, online check-in ako kanina, binigyan ako ng yung parang e-boarding pass. Pero may instructions doon sa counters na i-print yung boarding pass. So, pinrint ko na din yung bag tags. Pero haba ng pila. Papunta na ako sa tax refund. So, may mga kiosk sila dito. Kaya hindi ko sure kung ito lang yung only tax refund, no? Pero ito siya. So, dito kami nag-elevator kanina galing sa MRT. And ayan yung mga kiosk niya. So, malapit siya sa counters 1, 2, 3, ganyan. Kasi yung sa Cebu Pacific, nasa 12 kami, so kabilang dulo. So, ang kailangan nyo lang i-prepare is yung inyong passport, yung mga forms for tax refund, and yung card na gagamitin yung mode for the refund. This one. Okay. Passport. Scan natin yung QR code. So, isang QR code lang yung scan ko, no? Pero, I already got the details for the 2. I'll choose a credit card. Thank you. And, ayan na, na-print na. So, ang binili ko naman na nag-qualify sa tax refund ay yung mga shoes and yung Lululemon na bag. Ang nakuha natin na tax refund ay mga around 800 pesos. So, kahit pa paano, kahit katiting, meron tayong na-save, no? Hindi na ako nakapag-vlog sa airport sa Taiwan kasi nga, super sakto lang namin sa boarding. Pagdating namin doon sa gate, boarding na agad. Pag galing kayong Taiwan, siguraduhin nyo na saktong 7 kilos lang yung hand carry nyo, no? And hindi talaga kayo nag-overweight sa baggage nyo kasi yun talaga yung nagpapatagal din sa check-in process or bag drop process. Lahat ng mga kasabay namin parang sobrang clutch lang din. Siyempre, i-weigh pa kahit yung hand carry nyo, i-weigh yun. And sobrang strict nila kasi talagang pagbabayarin nila kayo. Yung sa amin, dahil siyempre, winay na namin bago kami pumunta pa ng airport. Kaya ayun, sigurado na hindi kami nag-overweight sa baggage namin. And also, nag-add kami ng weight, no, bago pa pumunta ng airport para sure na wala nang hassle pagdating sa airport. Conscious effort na make sure lang na hindi overweight ang ating mga baggage para hindi rin tayo makaabala sa pila. Ay, hindi ko alam kung bakit 3 lang yung counters. Kaya ngayon, nag-aantay na kami ng baggage namin and kakain na muna kami dito sa airport bago kami umuwi ng bahay.
May bago na process, no? After you have claimed your luggage, isa-scan yung QR code mo doon sa customs, 'di ba? After mo kung yung luggage mo, minsan, well, dati dinadaanan mo lang yung customs na wala namang nagpe-pay attention doon. Yung QR code na na-generate from the eGov travel registration, isa-scan doon. Dahil 3 kami na family members na magkakasama, isa lang yung nag-scan. So, yung code ko lang yung in-scan ko. Wala naman kaming i-declare din bago yon dito. So, yun guys, no, I think I will be ending the vlog here since, nandito naman na kami sa Pilipinas. Thank you guys for staying till the end of the video. And if you like this video, please don't forget to give it a thumbs up and mag-subscribe na rin kayo. Again, thank you guys and I'll see you again in my next video. Bye!